Samahan nyo nga ulit kami ngayong araw dito sa taas ng bundok para maggamas, mag-harvest at magtanim ng panibago. Nagluto rin pala ako ng malalaking shell at eto nga ang inulam namin ng tanghalian. Maulan ang panahon ngayon pero umakyat pa rin kami lahat dito sa taas ng bundok dahil plano kasi namin bunutin na tong turo na sitaw at papalitan na nga namin ng panibago. Kaunti na lang kasi siya magbunga dahil palipas na kaya naman gagamasin na nga namin siya ngayong araw at papalitan namin ng sitaw na haba. Pero bago namin siya bunutin at gamasin, pinagkukuha muna namin yung mga bunga niya. Yung mga sitaw pala na turo na nakatanim lang malapit sa kubo, doon ako nakakuha ng maraming bunga. Pero yung nakatanim na sa medyo malayo, wala na ako makuha kasi nga pinagkakakain ng mga daga. Halos isang planggana nga rin na puno yung nakuha ko dyan at magkakasama na pala sila dyan tatlong klase ng turo at kasama na nga rin dyan pati na rin yung mga binhiin na tuyo. Nanguha din pala kami dyan ng talbos at pinili nga lang namin dyan yung matataba at pagkatapos nga namin siyang tanggalan dyan ng talbos at saka ng mga bunga ay tinuloy na namin yung pagbunot sa mga puno. Madali lang bunutin yung mga puno niya gawa ng hindi naman kasi ganun katigas yung lupa at katatapos lang din ng ulan at saka hindi naman ganun kalalalim yung mga ugat niya. At habang nagagamas nga yan yung asawa ko ay magsisimulan na rin pala ako sa pagluto ng tanghalian namin ngayon at ang lulutuin ko nga ay itong malalaking shell. Na-brush at nalinisan na pala namin yan ng maayos sa bahay bago pa namin iakyat dito sa taas ng bundok. Nagisa lang pala ako dyan ng sibuyas at luya, saka ako nilagay itong malalaking shell at naglagay din ako ng kaunting tubig. Pagkatapos kong isa lang yung shell, pagkalabas ko sa kubo ay ganito na kaagad karami ang nagamas ng asawa ko. At ako naman habang hinihintay ko na maluto yun, ay pumunta muna ako dito sa may tanim ko na mais. Kukuhanin ko na rin pala ngayong araw lahat ng bunga ng mais dahil yung iba niya kasing bunga ay nabababad na sa ulan at nabubulok na. Nakailang pitas na pala ako dito na nakuha na pinangmerienda namin at nakakuha na nga rin ako ng pinangulam namin kaya naman sulit na talaga yung pagod ko dito na nagtanim. At isa pa nga pala sa akin natutuwa ko dito sa mais ko na to kahit natumba na siya lahat talagang napakinabangan ko pa rin. Isang punong balanan dyan yung napitas ko bago ako bumalik dito sa kubo at dito ko na nga siya binubo sa may sakong malaki. Bago nga ako magbalat dyan ng mais ay binalikan ko muna itong mga niluluto ko na shell at nakita ko nga na malapit ng maiga dyan yung tubig kaya naman nagdagdag ulit ako ng panibago kasi parang hindi pa siya luto. Pagkatapos nyan, pumunta na nga ulit ako dito sa may labas ng kubo para magbalat ng mais at karamihan nga dito sa mga nababalatan ko yung iba ay talagang bulok na. Kung hindi man inuuod yung mga nabalatan ko dyan ay talagang yung iba ay bulok na gawa kasi ng yung mga ibang nakuha ko dyan ay nakalapat sa lupa kaya nababad na sa tubig at nabulok na ng tuluyan. Pero kahit na gano'n ay nakaisang planggana pa rin ako dyan ng nabalatan at ang mangyayari nga dyan ay merienda na naman namin ang mais na to ng buong maghapon. Luto na rin pala yung sinalang ko na shell at sunod ko na nga sinalang dyan yung nilagang mais. Busog na naman nga ang mga tiyan namin ngayon dito sa taas ng bundok dahil sa mais na to at eto nga rin shell na to ay talagang nagustuhan namin dahil ang lalaki kasi ng mga laman niya. Yun nga lang talagang medyo nahirapan kami dito na kainin kasi kailangan pang gamitan ng martilyo at saka ng kutsilyo para lang makuha yung laman. Pero sa laki naman kasi talaga ng shell na to, sulit na sulit talaga kapag nakuha yung laman. Ngayon lang pala kami nakapag-ulam ng ganito kalalaking shell at talaga namang napakasarap pala talaga nito. Ginamitan na nga namin to ng gunting para madukot namin ng maayos. Pero yung ibang shell talagang hindi kaya ng gunting kaya pinupukpok namin ng martilyo. Yung kapatid ko nga babae dyan ang nakarami na nakain at sa lakas niya nga magsultop ay talaga namang dala pati nakaduluduluhan. Pagkatapos pa ng tanghalian ay bumuhos na naman ng ulan pero hindi naman ganun kalakas at ang asawa ko ay tuloy pa rin sa paggamas. August pa lang ngayon kaya siguradong medyo mahaba ngayon ng tag-ulan at sasamantalahin nga namin ang pagtanim ng pagtanim kasi pagdating ng tag-araw wala na naman kaming pwedeng itanim. Luto na rin pala yung nilaga ko na mais kaya naman hinako ko na nga rin to kaagad at nilagay ko dito sa lamesa at pagkatapos pala niyan ay meron pa ulit akong ilalaga at isang kasirola pa ulit yan. Eto ang mga masarap meriendahin ngayong maulan ng panahon, nilagang mais na kaluluto lang. Pagkatapos naming magmerienda ng mais ay malapit na rin palang matapos yung asawa ko sa paggamas at hinihintay ko nga lang dyan na tuluyang tumila yung ulan para makapagsimula na ako sa pagtanim. Sitaw na haba na kulay green naman palang itatanim ko dito kapalit ng sitaw na turo. 6 na tudling pala dyan yung nataniman ko at nakagamit naman ako ng 4 na balot ng buto. Masasabi ko na medyo madami yung naitanim namin na sitaw na haba at pagkatapos nga namin magtanim dyan ay pumunta naman kami dito sa pinagtaniman ng mais na nabunot na rin ng asawa ko kanina. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano niya binunot yung mga puno ng mais dito pero lahat yun ay tinanggal niya at eto na nga at papalitan na namin ng sitaw naman na turo. Pagkatapos niyan pumunta naman pala ako dito sa mga tanim ko na upo. Nakita ko kasi na marami siyang bunga at sayang naman kung uubusin lang ng mga insekto at pagkatapos pala niyan ay umuwi na rin kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!